Leo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titinan natin ang energies na parating sa inyo ngayong New Moon in Taurus sa May 8, 2024 at 11:21 a.m. Philippine Time. So, kung kayo'y nakatira sa ibang bansa, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng New Moon sa inyong lugar. Ayan. So, mas maganda na panoorin ito sa perspective ng inyong rising sign. Although, pwede rin naman kayo mag-resonate sa inyong sun sign or sa inyong moon sign. So, kung gusto niyo malaman kung ano yung inyong rising sign, meron tayong link sa description at sa pin comment. Ilalagay nyo lang doon yung information na inyong date of birth. Kailangan alam nyo kung anong oras kayo pinanganak, no? Para malaman nyo ang inyong rising sign. And then, ika-calculate na yon yung inyong rising sign. At pag nalaman nyo na at hindi yon Leo, so i-check nyo rin yung sign na yon. Okay? Kasi maaring mas maka-resonate kayo doon. So, for you, Leo, itong new moon in Taurus is happening in your 10th house of career, legacy, your status, your achievement. So, maaring ay iba sa inyo, meron kayong bagong simula, no? A new beginning in terms of your career, in terms of your business. Mas importante sa iyo ngayon na mag-focus sa iyong trabaho, sa iyong career. Ang Taurus kasi is the energy, isa siyang fixed earth sign. So, very stable, grounded yung energy niyan. Very practical, very productive. Oo. So, some of you, merong mga magagandang opportunities sa trabaho nyo. New Moon is about new beginnings. So, pwedeng bagong trabaho, bagong posisyon sa trabaho, maaring nailipat ka ng department na kung saan mas mataas yung sweldo mo, mas mataas yung posisyon mo, maaring meron kang leadership role sa workplace mo. And then, yung Venus kasi is also in Taurus right now. So, Venus is the planet of love, the planet of money, aesthetics, no? So, if you are nasa field ng health and wellness, beauty and wellness, ayan. So, mas magiging maganda ang takbo ng negosyo mo kung nasa skincare ka. Yan yung example, binibenta mo mga skincare products, mga supplements, nakakapagpaganda, nakakapagpaputi. So, more blessings are coming in for you and more opportunities. And also, Jupiter is conjunct sa Uranus na nasa Taurus din. So, merong energy boost dyan pagdating sa mga opportunities, lalo na yung mga unexpected opportunities para sa inyo kasi Jupiter is the planet of good luck, abundance, optimism. So, pwedeng meron kang magandang opportunity na mag-business na pwedeng hindi mo yan pinaplano pero let's say asawa mo binigyan ka ng puhunan para makapagsimula ng negosyo, no? So, yung mga ganon, anything unexpected, maari ring meron kang realization na kailangan ko ng mag-business or kailangan ko ng magdagdag ng source of income. So, meron din tong opportunity sa 8th house ninyo. Kasi Saturn is sextile with the sun and the moon right now. So, maaring meron kang ang papasuking negosyo. This can be investment. Yung iba merong unexpected inheritance, unexpected na mamanahin. From your parents. So, yun nga lang, 'di ba, yung iba kaya tayo may minamana is because may nawalang family member like your parents. So, some unfortunate events that will lead you sa financial gain, which is normal, nangyayari yan, no? But of course, hindi naman yan lahat magre-resonate para sa inyo. But of course, it happens na kaya natin nakukuha yung mana is because of someone like a family member, parents, lolo, lola passed away. Ganon. But for some of you naman, pwede tong matagal nyo ng mana na hindi nyo nakukuha dahil may complicated situation. So ngayon, pwedeng kayo ay
unexpected, maayos, no? Kasi ito, Saturn kasi siya. So, Saturn is the planet of time. Time Lord yan eh. Delays. So, maaari may mga na-delay na opportunities sa inyo in the past. And now, makukuha nyo na. Ibu-boost na yan ni Jupiter, ni Uranus, at ni Venus. Sabay-sabay yan. So, ngayon, yung career ninyo, mas maganda yung takbo. Maraming unexpected opportunities. So, be open to that. Pwedeng opportunities to earn more money. Maari ring meron ding kasi ang 8th house is also about sexual connections with someone. So, kung kayo ay merong romantic relationship right now, I think mas magiging malalim yung inyong connection with your person. Mas magiging mas mag-explore kayo or mag-experiment kayo sa inyong sexual connection o rated SPG. Kumbaga mas mag-experiment kayo on how to bring more pleasure into your life, okay? Para sa mga in a relationship dyan or connecting with someone. So, let's see, ano pa? Leo, for you ngayong New Moon in Taurus. 8 of Pentacles. O, talagang trabaho. Work. Focusing on your career. Oh, diba? You know what? The devil is about pleasures. Okay? So, ano lang. Syempre, yung mga ganyan, sabi nga, lahat ng sobra, masama. Oo. So, dapat, moderate lang, in moderation. Kasi hindi lang naman, let's say, sexual ang pleasure natin. Hindi lang yon. Pwedeng pagkain, travel, luxury items, material things. Oo. Pwede kasing meron ditong obsession ng material possessions, no? So, you have the 7 of Pentacles, Judgment. This is about transformation, change. I think yung iba sa inyo, meron kayong marirealize about yung halaga ng mga bagay sa buhay nyo. Like example, pera. Kasi pwedeng in the past, medyo naging magastos kayo or medyo naging you spend so much money sa mga bagay na hindi nyo naman kailangan, nagsasplurge. So, I feel like ngayon, mas magiging maingat kayo sa pag-handle ng inyong finances. Yes, o diba? 4 of Pentacles. You will focus on taking care of your money, saving more money. I think meron kayong parang isasanayin nyo rin yung sarili nyo na kontrolin yung inyong spending habits, which is going to be medyo mahirap siya or challenging siya para sa inyo. Pero worth it yan. Lalo na kung ma-realize nyo na, ay, sayang pala itong ini-spend ko sa ganitong bagay. Hindi naman pala yan sa akin nakakabuti. 'Di ba? Lalo na kung ito yung mga unhealthy habits. You might be realizing na, I should change for the better. And focus lang or i-keep mo lang yung mga bagay na makakapagpaunlad sa'yo. Makakapagpa-improve ng iyong life. So, let's see what else. Oops. Okay. Communication is the key. Tapos, itong nalaglag. Your dreams need a practical plan. Yun nga. You have to be practical sa mga goals mo. Lalo na kung example, gusto mo makaipon ka, pero marupok ka naman sa mga shopping, sa mga sale. O, paano makakaipon, 'di ba? Think it through. Pag-isipang maigi, lahat ng mga decision making. Kumbaga, lalo na kung meron kang bibilhin, no? na medyo high ticket, mahal, no? Mahal siya. So, ang gawin mo dyan, palipasin mo muna yung 7 days.
Kasi kapag after 7 days, gusto mo pa rin talaga siyang bilhin, same level of urge ka pa rin, ibig sabihin, gusto mo talaga yon. Pero kung nawala na yon, nawalan ka na ng interest doon, ibig sabihin, hindi mo kailangan. Oo. Communication is the key. Napaka-importante rin ang maayos na pakikipag-usap sa iba para hindi ka ma-misinterpret or maiwasan ang conflict. Okay? So, that is your reading, Leo. Thank you so much. Bye!